everyone! So ayan, finally, magagawang ko na ng tutorial itong wallet or coin purse na nire-request ninyo. Ayan, so kasi gusto ninyo ay may leather base, hindi ko alam kung bakit, charot. So gusto nyo rin ng, syempre, mas quality yung ilalim ng ating coin purse. Ano? So eto na, ang mga materials na kailangan natin, 1mm nylon cord. So, ganito po yung 1mm nylon cord natin. Available din naman ito sa Hank. Basta 1mm, okay po yun. Etong ganitong design, nasa 1.5mm ito. Pero okay lang yun. So, kung ang sukat ng yarn na gagamitin nyo is 1mm, 1.5, okay lang yun. Pero, no na po tayo sa 2mm. Ano? And then, yung iba pang material na pwede dito, 5-ply mercerized cotton. Yun lang po ang recommended ko for this Croxy coin purse or for the crocodile stitch, okay? So, hindi po talaga recommended yung polyester. Ngayon, kung may polyester kayo at gusto nyo subukan, go ahead. So, eto, hindi mawawala ang leather base kasi kaya nyo nga hinihintay ang tutorial na to kasi gusto nyo ring gumawa ng may leather base. Plastic frame, 8.5 or 8.8 cm yung sukat nito. Sa hook size natin, 2.20. Ayan. 2.20. Pwede rin kayong gumamit ng generic na 2mm. Kaya lang kung medyo gigil po kayo sa tension, ay wag na lang kasi liliit masyado yung size. Ano? Ayan. 2.20. Kakailanganin din natin ng keychain ring po ito. Ngayon, nilagyan ko lang siya ng ID hook kasi mas mabilis siya gawin kesa yung jump ring ang ikakabit ko. Siyempre, gagamit pa tayo ng long nose. Pero, up to you na rin po yun kung gusto ninyong gamitin pa yung jump ring for this. Ayan. Yung selling price po natin para dito sa Croxy coin purse natin is 220 pesos hanggang 300 pesos. So, bakit ganon? So, depende po yun sa magagastos ninyo. Ano? Sa materials, chuchu, blah, blah. So, ang sukat nito, itong kulay na to, 1mm po yung sukat ng nylon cord. 1mm. Kapag gagawa kayo ng Croxy using this pattern, so, ayan, 4 inches po yung height niya. 4 inches by 4.5. Kapag gagamit po kayo ng mga 1.5, so ito, example ito ng 1.5mm, mas lalaki yung size niya. Pero konti lang naman, ayan. So, nasa ano siya? 4.25 yung height. And then, yung sa lapad niya ay 4.75 naman. Ayan. So, konti lang difference. So, ito ay pag-compare natin yung 1mm at saka yung 1.5. As you can see, mas malaki siya. Syempre. Katulad lang din po nung ating Croxy coin purse na round yung base. Nasa 55 to 60 grams din po yung nagamit kong yarn para dito. So, kung halimbawa bumili kayo ng isang ganito, isa lang ang magagawa ninyo. Makakatapos po kayo ng isa pa na ganito ang itsura niya at makakagawa pa kayo ng 2 rounds of single crochet pero hindi na siya makakabuo ng isa pa. Para po sa mga materials nitong ating coin purse na ito, available po ito sa tindahan ko, Abby's Crochet Yarns and Accessories. Pero ang nag-a-assist po sa inyo doon ay yung pinsan ko. Ilalagay ko na lamang po sa description or sa comment box yung link kung saan po kayo pwedeng mag-order. Wala na po tayong Shopee, direct shipping po tayo sa JNT. And then yung iba pong detalye ay pag-uusapan nyo na lamang po ng aking assistant. Ayan. Sana naman ay nasabi ko lahat ng mahalagang detalye sa video na ito para bago po kayo mag-order ay kompleto, recados na. Para wala nang masyadong this and that. Ayan. At kung may mga katanungan pa po kayo, syempre, wag mahihiyang magtanong. Kung may, wag mahihiyang mag-comment at ilagay ang inyong mga katanungan. I will try my best para po sagutin kayo. At kapag hindi ko naman kaagad na replyan, ay wag pong magtatampo ha. Dahil syempre, ang dami ko rin pong ginagawa sa buhay. Ayan. Sige, yun lang naman po at magkita-kita na lang tayo sa susunod na video para sa tutorial ng ating Croxy coin purse with leather base.